Gusto kong i-topic ngayon, no? Kakabalik ko lang kasi. Sobrang busy natin. Nagpa-seminar tayo sa Cebu about free range chicken farming seminar. At kakauwi lang din natin. Ngayong linggo lang din. Yan, no? So, maraming salamat sa umattend doon sa ating free range chicken seminar sa Cebu. Yan, at may in-upgrade lang tayo dito, no? Gusto ko ring sabihin sa inyo yung mga feeding programs na very effective sa pagmamanok. Ito mga Rhode Island Red natin na production type. Yan, napakaganda na po, no, ng mga kulay nila dahil nga mga mahoganis na. Yan, pero in-upgrade pa natin sila. Kahit mahal, nag-invest ako kahit papano at dito natin in-upgrade yung ating mga Rhode Island Red na production type. Yung ginamit ko dito, yan, ito, no. Ito na po yung ating bagong broodcock dito. Yan, na ginagamit. Yan. So, ano yung pinagkaiba niya? Mas dark, mas maganda yung balahibo. Yan. Napakaganda din po sa pangingitlog. Yan. Ang linyada nito ay vintage line. So, dalawa yung binili ko na vintage line. Kasi nga, meron tayong dalawang pen. Kada isang pen, no, ay merong vintage line. So, ito yung normal na production type, no? Mahogany, yan, mahogany din. Yan. Mas pinapaganda natin sila. Pero mas maganda itong vintage line. May kamahalan lang itong vintage line. Sa lugar namin ngayon, 2.5 yung vintage line. Yan. Yan. Pero, syempre, bumili tayo para ma-upgrade natin, no? At madagdagan yung linyada dito sa ating Rhode Island Red na production type. Yan. So, once again, focus muna tayo dito sa ating feeding program. Pinapakain dito sa mga breeders natin, no? Dapat breeder feeds lang din. Yan. Kasi po, ang breeder feeds or breeder ratio feeds, finormulate po talaga yan para po sa pangingitlog, no? Hindi lang din sa pangingitlog, maganda yung egg production, yung quality ng shells, yan, maganda yung fertility at hatching rate. Yan. Napaka-importante po nung fertility rate at saka hatching rate po natin. Dito sa kabila, mas bata na vintage line yung pinasok ko dito. Yan. Mahilig siya makipag-sparring, kaya yung mukha niya may mga, marka. So, ganyan talaga kapag lalaki, no? Kasi gusto niya ring maging alpha. Yan. Actually, tinalo niya yung alpha dito at ngayon ilang hens na po yung kanyang mini-mate, no? So ganun po yung mga lalaking manok natin kapag nasa breeding pen sila. Sila nagsisparring kung sino yung mananalo. Syempre, siya na yung magiging alpha at siya yung may hawak ng mga babae. Yan. No? Sa tubig naman, ginagawa naming program dito. Yan. So 3 times a week kami nagva-vitamins na gamit yung aming breeder ADE. Yan. Ano po yung schedule namin? Sabado hanggang Lunes. Yan. Tapos kapag Martes to Biyernes, water na lang po. Yan. Yun po yung ginagamit namin. Salitan po yung Progen-Z, no, at breeder ADE. Yan. Yung vitamins kailangan din po para po malakas po yung immune system nila. Kita niyo po yung mga breeders natin, no. Wala pong mga sipon. Yan. Kasi nga dahil po yan sa tulong ng Progen-Z, no, na nakakapagpalakas ng immune system. Pag malakas po yung immune system ng manok natin, syempre, walang sakit, tuloy lang sa breeding. Yan. Mas gumaganda yung breeding sa tulong ng breeder ADE. Ganun po yung pagva-vitamins namin dito. Dito naman sa mga block storps natin, nagpaplano ako na magdadag tayo dito, no, ng ating show type na block ostolorp. Yan, para mas ma-upgrade natin. Pero yung mga block storp kasi dito, napaka-selected ko na talaga niyan. Magaganda na po talaga, no? Yan. Pero yung gusto ko, pagandahin lang yung balahibo nila lalo. Gamit yung ating mga show type na gusto kong bilhin. So ngayon, nagre-research lang ako kung saan makakuha ng ating mga show type na mga magaganda. Yung pangitlog pala nila, no, ay siyempre nakadepende din po yan. Yan. Sa ngayon, palagi masama yung panahon, kaya medyo nare-reduce din po yung kanilang pangingitlog. Which is normal dito sa pag-aalaga ng manok, no? Kapag nalimigan sila, pwedeng ma-delay yung kanilang pangingitlog. Yan. Kaya yun din po yung tulong ng aming
feeds and vitamins na ginagamit, no, para malabanan namin yung masamang panahon. Yan. Yung gustong i-share sa inyo ay about din po sa paggamit ng Ornistat, no? Para anti-malaria. Yan. Alam nyo ba na ang manok, no, gustong-gusto din po to ng lamok. Yan, na kagatin, no? Kuhanan ng dugo. Kasi po kapag gabi, hindi namin sila pinapailawan para maganda po yung pagtulog ng manok. Relax na relax sila. Pagka bukas, kain at mating na lang sila. Same din po sa tao, kailangan ng magandang pahinga, no? Yan. Kapag may ilaw din po kasi, yung iba kumakain, yung iba nagme-mate, yung iba naghahabulan. So, kapag gabi, walang gaanong pahinga kapag may ilaw. So, mas maganda na meron po sila, light off po kami dito kapag gabi. So, sa lahat po yan ng manok namin na breeder. Same din po sa mga giants namin, no? Yan. At dito din po sa aming mga Rhode Island Reds. Yan. Rhode Island Reds, yung pinakamarami ko ngayon na breeds dahil nga sila yung pinakamabenta as of now. Yan. Segunda yung ating Black Australorp at saka yung hybrids natin. Yan. So kailangan lang dito, spray lang tayo, disinfect lang tayo palagi. Pag di-disinfect namin dito, once a day lang, kada Sabado lang po. Yan. No? Purpose ng disinfect, no, parang walang makapasok na mga virus, maiwasan natin. Kahit may mga vaccinated po yung mga manok natin, kailangan pa rin natin ng disinfectant, no? Itong mga poops nila, once a month lang namin nililinisan yung poops kasi nga nagdadry lang talaga siya. So yung ginagawa namin dito, nag-spray lang kami ng disinfectant. Yan. Para tuloy-tuloy lang, no? Hindi din gaano matrabaho itong pag-aalaga ng manok. Yan. So, bentahan naman, malakas talaga. Palagi akong sold out. Yan. Ngayon din po, dito na yung ano natin. Yung tagapagpakain, tagapagpatubig si EJ, no? Yung working student natin. Yan. Sa'yo napapakain dito and nag-change ng water. About naman sa changing of water, yan, napaka-importante na mag-change ng tubig umaga tsaka hapon. Yan. Mas maganda nga umaga, tanghali tsaka hapon eh. Yung problema kasi kapag hindi tayo nakapag-change ng tubig within 24 hours, pwede pong mapanis na yung tubig, no? Kahit nga fresh water yan. Yan. Dito sa may nakapasok na manok, no? Galing ito sa ating breeding pen number 4, which is yung hybrid natin. Lipat lang natin yan mamaya. Yan, no? So minsan may nakakalipad pa rin talaga. Halimbawa, yung babae may gustong lalaki sa kabilang pen. Yan, pupunta talaga yan sa kabilang pen kung gugustuhin niya. No, gusto niya doon mangitlog, yan, pwede niyang gawin yan. So ayun, no, mating na. Yan, bago sila maghapon, ito humahapon na to, no, kasi nga hapon na rin ngayon, humahapon na sila sa kanilang pahapunan. Dahil anong oras na rin, magfa-5 na rin. Yan. So napaka-peaceful po ng manok, no? Kapag nakakain sila ng maayos, nakapatubig ng maayos, yan, focus lang sila sa breeding, pagpaparami. Kami naman, harvest lang kami ng itlog, umaga, tanghali, tsaka hapon. Yan, start kami ng harvest, 10, tapos next na harvest namin 12 to 1, tapos last harvest namin dito ay 5 PM. Yan. Kasi nga yung iba, kahit nakahapon na, may nangitlog pa rin, lalo na yung mga dumalaga, itong mga batang to, yan. Kapag ito nangitlog, hindi pa yun marunong kumilatis ng pugad. Kaya yung iba, nangitlog lang sa baba. Yun, may itlog doon, Yan. So, ganyan po yung mga manok natin. Yan. So, dito, din tayo, magbabawas. Sa linggo siguro, mababawas tayo ng mga tahid ng ating mga lalaki. Medyo matataas na kasi yung tahid nila. Yan. Importante din po yan para hindi po sumakit yung likod ng ating mga hens, May nag-meet, Yan. Minsan di ko tinatanggal. Mas nagagandan kasi ako pag may tahid yung lalaki. Katulad nito, yung ating vintage line, wala nang tahid. Yun naman, sa sobrang tanda na, wala nang tahid kasi palagi nagsisparring. Yan, almost 2 years na rin din yan. Ang roosters naman nagagamit medyo matagal. Itong native na to, alisin natin to dahil sinusundan ng lalaki. So hindi siya kasali dito sa breeding program. Yan. No, so gagawin natin yung tinola.
Kapag ano kasi, dito yan pinastay natin, yung magiging disadvantage, mababawasan tayo ng lalaki na nakaset dito sa mga babae natin. Kunti lang naman kasi yung lalaki natin dito para hindi po ma-overuse yung ating babae. Pag sobrang dami din ng lalaki na overuse, pero yung problema lang dito, disadvantage lang din, hindi gaano mas mataas yung fertility rate pag maraming lalaki. No, kasi nga talaga nag-aagawan sila ng babae. Yan at marami silang backup. Yan, ito konti lang lalaki ko. Mag-a-add pa nga ako ng lalaki. Kaso nga lang sa ngayon, sa kalakasan ng Rhode Island Red, medyo nahihirapan akong maghanap ng maraming broodcocks na mga magaganda. So ako nagsiselect din ako syempre. Gusto ko talaga itong vintage line, itong dalawa. Oh. Vintage line ng breeding pen number 1 at saka vintage line ng ating breeding pen number 2. Yan, mahilig mag-sparring yan. Matapang. Malakas din mag-mate. Ito din malakas mag-mate. Kaso ito gusto lang palagi nasa safety zone eh. Yan, meeting lang palagi. Nag-aabang ng mga bababang babae.